Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-amazing! Narito na naman tayo sa isang panibagong nakakakilabot at katatakutang kwento na siguradong kikiligin ang inyong mga balahibo. Kaya humanda na kayo, mga ka-amazing! Ang pamagat ng ating kwento ngayong gabi ay alamat ng kadiliman. Ang tunay na kasaysayan ng mga aswang. Simulan na natin, mga ka-amazing. Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa gitna ng lalawigan ng Antique, may isang lugar na tinatawag na Sitio Madilim. Hindi ito basta-bastang sitio, sapagkat dito umano nagsimula ang mga nilalang na kinatatakutan ng buong Visayas, ang mga aswang. Si Mang Elias, isang matandang magsasaka, ang pinakamatagal ng naninirahan sa Sitio Madilim. Kilala siya sa baryo bilang isang tagapagsalaysay ng mga kwentong kinatatakutan ng lahat. Pero sa loob ng kanyang bahay, nakatago ang mga lihim na hindi niya kailanman ibinunyag. Isang gabing madilim at walang buwan, nagtipon-tipon ang mga kabataan ng sitio, sina Rico, ang batang palaban, Lando, ang tahimik pero mapagmasid, si Letty, ang anak ng albularyo, at si Minda, ang kilalang matapang na dalaga sa lugar. Hindi sila natatakot sa mga kwento at nais nilang patunayan na katang-isip lang ang lahat ng iyon. Kung totoo ngang may aswang dito, bakit hanggang ngayon, kwento lang? Sabi ni Rico habang naglalakad sila sa masukal na daan papunta sa Lumang Sapa. Kung saan ayon sa matatanda, unang nakita ang isang nilalang na kumakain ng laman ng tao. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Minda ang kakaibang katahimikan. Wala man lang huni ng kuliglig o palaka. Para bang ang buong kagubatan ay humihinga ng takot. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang malaking punong balete. Dito, nakita nila ang isang hukay na parang sariwang giniba mula sa ilalim ng lupa. Bakit? Parang may gumapang mula rito? Tanong ni Letty habang inilalapit ang gasera sa hukay. Bago pa sila makapagsalita ulit, naramdaman nilang may malamig na hangin na dumaan sa kanilang likuran. Napalingon si Lando at sa may di kalayuan, nakita niya ang isang anino, isang napakapayat, halos kalansay na nilalang, may mahaba at matutulis na kuko at mga matang pula na nakatitig sa kanila. Huwag kayong maingay, bulong ni Lando habang unti-unting umatras. Ngunit si Rico, matigas ang ulo. Hinila niya ang isang kahoy at sumigaw, "Kung totoong aswang ka, lumapit ka rito." Bago pa niya maihampas ang kahoy, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. Napasigaw si Rico, ngunit agad na tinakpan ng nilalang ang kanyang bibig. Nagkagulo ang grupo. Si Letty ay hinila ni Minda habang si Lando naman ay humawak sa braso ni Rico at pilit siyang kinakaladkad palayo. Sa kanilang pagtakbo, naririnig nila ang malalalim na pag-uungol at paghapak ng mga paa sa likod nila. Nakarating sila sa bahay ni Mang Elias, walang atubiling kumatok si Minda ng malakas. Pagkabukas ng pinto, laking gulat nila nang makita si Mang Elias. May dugo sa kanyang mga kamay at bibig. "Mga bata, bakit kayo nandito?" Nanginginig na tanong ni Mang Elias habang pasimpleng nililinis ang kamay sa kanyang pantalon. Hindi agad nakaimik ang grupo. Hindi nila malaman kung mas ligtas ba sila sa labas o sa loob ng bahay ng matanda. Bago sila makasagot, narinig nila ang isang malakas na kaluskos mula sa kisame. Napatingala sila
at nakita ang tatlong nilalang. Lahat sila ay aswang. May maruruming ngipin at dugo ang katawan. Nakadikit sa kisame na para bang mga bayawak. Habang nanginginig si Letty, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na albularyo noon. Ang mga unang aswang, mga dating tao na isinumpa ng kadiliman dahil sa paglabag nila sa batas ng kalikasan. Nagmula sila rito mismo sa sitio madilim kung saan ang dugo ng unang aswang ay ibinuhos sa ugat ng lupa. Tila lumiliwanag sa isipan ni Letty ang katotohanan. Wala silang ligtas na lugar. Hindi nila basta-basta matatakasan ang lahing matagal nang nakabaon sa mismong lupaing kinatatayuan nila. Agad na isinara ni Mang Elias ang pinto at inilak ito gamit ang mabibigat na kahoy na bara. Wala na kayong ibang pupuntahan, kundi dito, bulong niya habang nakatingin sa kanila ng malamig. Nanlilisik ang mata ni Rico habang hinila niya si Lando. Hindi tayo pwedeng manatili rito, bulong niya. Pero bago pa sila makagalaw, naramdaman nilang kumikilos ang mga nilalang sa kisame. Isang aswang ang bumagsak sa sahig. Halos dumurog ang mga kahoy na tabla. Tumambad ang itsura nito. Nakasabit ang dila sa gilid ng bibig. Mahahaba ang kuko at amoy panis na dugo ang bawat hininga. Sumigaw si Minda. Kumuha si Letty ng gasera at inihampas ito sa aswang. Lumiyab ang katawan ng nilalang. Pero sa halip na mamatay, nagwawala ito habang umiikot sa loob ng bahay. Hindi sila basta nasusunog. Sigaw ni Letty, hinila ang grupo papunta sa likuran. Habang nagkakagulo, nakita ni Lando ang isang lumang hagdanan papunta sa silong. "Dito tayo!" sigaw niya. Isa-isang nagdalian ang apat papunta sa ilalim ng bahay, habang si Mang Elias ay nanatiling nakangiti, para bang nasisiyahan sa gulo. Sa silong, naamoy nila ang malansang amoy ng nabubulok na laman. Sa liwanag ng maliit na kandila na dala ni Letty, nakita nila ang maraming bangkay, mga nawawalang tao ng sityo madilim, nakasabit sa mga kahoy na poste, parang kinatay na hayop. Dito, nila dinadala ang mga tao. Ginagawa nilang pagkain, nanginginig na sabi ni Minda habang tinatakpa ng ilong. Biglang may narinig silang yabag sa hagdan. Dahan-dahang bumababa si Mang Elias. May dalang matulis na itak at nakangisi. Alam niyo ba mga apo, hindi lahat ng aswang ay pinanganak na halimaw. May ilan sa amin na pinili ito, kapalit ng walang hanggang lakas at buhay, sabi niya habang naglalakad palapit sa kanila. Tumakbo si Rico, kinuha ang isang lumang palakol mula sa sahig ng silong at humarang sa harap nila. "Hindi kami magiging katulad niyo," sigaw niya. Ngunit bago pa siya makasugod, sumulpot mula sa dilim ang dalawa pang aswang. Isa babae na may buhok na parang palumpong at isang matandang lalaking hukot. Pareho ang mga mata, pula at naglalaway sa gutom. "Takbo!" sigaw ni Lando. Pumuslit sila sa isang maliit na butas sa likod ng silong at tumakbo palabas sa masukal na kakahuyan. Habang nagtatakbuhan sila, tinig nila ang paghabol ng mga aswang, ang tunog ng mga kuko sa lupa, at ang mahinang alulong na parang pinaghalong iyak at halakhak. Doon, sa simbahan, sigaw ni Letty habang itinuturo ang isang lumang sira-sirang kapilya sa dulo ng gubat. Habang papalapit sila, napansin nilang puno ng mga patay na puno.
at may mga itim na uwak na nakadapo sa paligid. Pagkapasok nila sa kapilya, sinarado agad ni Rico ang malaking pintuan gamit ang isang kahoy na trangkahan. Pero alam nilang hindi ito tatagal. Nandito sila dahil sa sumpa, bulong ni Letty habang nagdarasal. Ang sumpa ng Sitio Madilim, pinagmula ng unang dugo ng mga aswang. Biglang narinig nila ang matinis na pagtili mula sa labas. Sinusubukang basagin ng mga aswang ang pintuan. Kailangan nating tapusin ang sumpa, kundi hindi tayo makakalabas ng buhay dito, sabi ni Minda habang hawak-hawak ang isang lumang krusipiho mula sa altar. Sumisigaw na si Rico habang pinipilit tapatan ng krus ang papasok na aswang na sumisilip sa mga bitak ng pinto. Pero ang tanong, paano mo tatapusin ang isang sumpa kung ang buong lupain mismo ang isinumpa? Habang pinipilit ni Rico na harangan ang pinto gamit ang katawan niya, bumaling si Letty kay Minda at Lando. Kailangan nating hanapin ang ugat ng sumpa. Hindi sapat ang pagtatago, aniya, habol hininga. Pero paano? Hindi nga natin alam kung anong hinahanap natin. Tugon ni Lando habang pinipilit huwag manginig sa takot. Tumingin si Minda sa altar kung saan nakapatong ang isang lumang Biblia na may mga pahinang kulay itim na ang gilid. Dahan-dahan niya itong binuksan at sa gitna, isang papel ang lumabas, isang lumang mapa ng Sitio Madilim, may marka ng isang X sa may bahagi ng kagubatan. Siguro, ito ang pinanggalingan, sabi ni Minda. Wala nang oras para mag-isip pa. Tinampot nila ang mapa at isang itak mula sa altar, saka binuksan ng likurang pinto ng kapilya. Tumambad sa kanila ang makapal na kadiliman ng gubat. Habang tumatakbo, sila dinig nila ang sigaw at halakhak ng mga aswang na unti-unting lumalapit. Ang mga anino ng mga puno ay para bang gumagalaw, sumusubok hadlangan ang daan nila. Bilisan natin, sigaw ni Rico. Paglapit nila sa lugar na may marka sa mapa, napansin nilang may isang malalim na hukay. At sa gitna nito, may isang matandang, puno ng balete na kulay itim ang katawan at tila buhay. Ang mga ugat nito ay gumagalaw na parang may sariling isip. Sa ilalim ng puno, isang malaking bato ang nakalibing. Nakaukit dito ang mga lumang simbolo, mga salitang Latin at baybayin na nagpapahiwatig ng isang sinaunang sumpa. Ang puno, ito ang ugat ng lahat, sabi ni Letty. Kung puputulin natin ang puno, baka matigil ang lahat. Hiyaw ni Lando habang hinahampas ang puno gamit ang itak. Pero bago pa nila maabot ang puno, bumagsak mula sa itaas si Mang Elias. Kasunod ang dalawang aswang na kanina pa nila tinatakasan. Ngayon, hindi lang sila ang humahabol. Buong Sitio Madilim, lahat ng nakatagong aswang ay nagtipon sa paligid nila. Ang sumpa ng Sitio Madilim ay hindi na mabubura, sabi ni Mang Elias habang dahan-dahang lumalapit. Hawak ang dugo ang itak. Kayo ang susunod. Isa-isang nagsilabasan mula sa likuran ng mga puno ang mga dating nawawala sa baryo. Ngayon, lahat sila ay aswang na. May mga mata na walang puti. May bibig na puno ng itim na laway. Walang pag-aatubili. Sumugod si Rico. Hinampas ang isang aswang sa leeg gamit ang itak. Tumalsik ang dugo. Ngunit hindi ito sapat para mapigil ang mga nilalang. Parang mas lalo silang naging mabangis. Basagin ang bato! Sigaw ni Letty habang hinahagis kay Minda ang isang malaking bato. Si Minda, kahit nanginginig, buong lakas na,
Inihampas ang bato sa inukit na bato sa ilalim ng puno. Sa unang hampas, isang malakas na ugong ang lumaganap sa buong gubat. Umuuga ang lupa. Tumataas ang alikabok. Sumisigaw na sa galit ang mga aswang. Isa sa kanila ang sumunggab kay Lando at kinagat ang braso nito. Napasigaw si Lando sa sakit habang pilit siyang pinapalibutan ng mga aswang. "Bilisan ninyo!" sigaw niya habang pinipilit alisin ang sarili mula sa pagkakahawak ng mga nilalang. Si Letty naman ay walang inaksayang segundo. Kumuha siya ng matulis na kahoy mula sa lupa at isinaksak ito sa bato. Sinundan ng pangalawang hampas ni Minda gamit ang itak. Sa ikatlong beses, isang napakalakas na putok ang umalingaw-ngaw. Para bang pumutok ang hangin sa mismong kalagitnaan ng mundo. Ang punong balete ay nagsimulang mangitim palalo. Pagkatapos ay unti-unting gumuho, parang niluluto mula sa loob. Nagsisigawan ang mga aswang, hindi sa galit kundi sa takot. Ang mga balat nila ay nagsimulang pumutok. Ang mga kuko nila ay nalalagas. At ang kanilang mga katawan ay nauupos na parang abo. Napaatras si Mang Elias habang natutunaw ang balat niya. Ngunit bago siya tuluyang mawala, tinitigan niya si Letty at bumulong. Hindi pa dito nagtatapos. May mas malalim pa kayong kailangang matuklasan. At sa huling sandali, kasabay ng pagguhit ng madilim na ulap sa langit, tuluyan nang naglaho ang mga aswang at ang puno ng balete ay naging abo. Humihingal si Rico, si Minda ay yakap-yakap si Lando na duga ng braso at si Letty naman ay nakaluhod sa harap ng abo ng puno habang hawak pa rin ang krusipiho. Ngunit habang iniisip nilang tapos na ang lahat, napansin nilang ang lupa sa paligid ng dating punong balete ay gumagalaw pa rin. Para bang may ibang nilalang na bumabangon mula sa kailaliman. Nagkatinginan sina Rico, Letty, Minda at Lando habang unti-unting naglalabasan ang mga bitak sa lupa. Ang dating abong paligid ay tila nagiging itim na putik. Umaalon parang may malalaking nilalang na pilit sumisingaw mula sa ilalim. "Umalis na tayo dito!" sigaw ni Lando habang pinipilit itayo ang sarili kahit sugatan. Ngunit bago't sila makatakbo, may bumulusok mula sa putik. Isang matanda, hindi aswang na tulad ng mga nakita nila kanina, kundi isang nilalang na may balat na parang batik-batik na lupa. Tuyot ang mukha at ang mga mata ay kulay ginto. "Hindi kayo makakaalis," mahinang sabi ng matanda, habang ang boses niya ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. "Kayo ang pumukaw sa tunay na mga tagapangalaga ng sumpa." Luminga si Letty. Hindi pa pala tapos ang lahat? Bulong niya. Biglang sumulpot sa paligid nila ang maraming nilalang na katulad ng matanda. Lahat ay tila may balat na nabiyak-biyak at mga kuko na matatalim. Ngunit hindi sila kagaya ng mga karaniwang aswang. Mas malalim ang galit na bumabalot sa kanila. Para bang sila mismo ang pinagmulan ng mga kwento ng kasamaan sa sityo madilim. "Hindi na tayo makakatakbo. Kakailanganin nating lumaban," sabi ni Rico habang inihahanda ang itak. Lumapit ang isang nilalang kay Minda. Mabagal, ngunit tiyak. Sa bawat hakbang nito, nalulusaw ang mga damo sa lupa. Itinulak ni Lando si Minda palayo at siya mismo ang humarap. "Ako na ang bahala dito," sabi ni Lando kahit nanginginig ang kamay. Tumalon ang nilalang papunta sa kanya, mabilis at mabangis.
Pero bago ito makalapit, itinulak ni Letty ang isang sanga na may nakasabit na matandang anting-anting. Pagdampi ng anting-anting sa nilalang, bigla itong napaatras, tila nasunog ang balat. Anting-anting! Yun ang kahinaan nila. Sigaw ni Letty. Agad kumuha si Rico ng mga bato at kahoy na may mga lumang ukit mula sa paligid ng altar. Saka inihagis sa mga nilalang. Tumitili ang mga ito sa bawat tama ng anting-anting. Ngunit marami pa rin ang sumasalakay. Bilisan natin bago pa sila makadami. Sigaw ni Minda. Habang nilalabanan nila ang mga nilalang, napansin ni Letty na sa gitna ng hukay kung saan bumagsak ang puno, may maliit na lagusan, isang kuweba na nilalamon ng dilim. Naroon ang pinagmulan ng lahat. Kailangan nating puntahan, anya. Isa-isang tumakbo ang grupo papasok sa madilim na kuweba. Iniwan ang mga nilalang na pilit umaalpas. Sa loob ng lagusan, amoy nila ang malansang hangin, halo ng dugo, putik at bulok na laman. Nang makarating sila sa isang malawak na bulwagan sa ilalim ng lupa, nakita nila ang isang dambuhalang estatwa na gawa sa mga buto ng tao. Nakaukit sa paanan nito ang mga salitang, "Ang tunay na aswang ay isinilang mula sa kasalanan ng tao." Biglang nagsimulang umuga ang lupa. Pumukas ang mga mata ng estatwa at unti-unting gumalaw ito. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakaligtas dito ng basta-basta, sabi ni Rico, humihingal. Tumingin si Letty kay Minda at kay Lando. Kung kailangan nating tapusin ito, dito natin kailangan gawin. At sa gitna ng bulwagan, naramdaman nila ang malamig na kamay ng kamatayan na unti-unting bumabalot sa kanila. Sumiklab ang matinding takot sa dibdib ni Letty nang makitang tuluyang nabubuhay ang dambuhalang estatwa. Ang mga buto nitong katawan ay tila kumakalabog sa bawat paggalaw at sa bawat pagyugyug ng lupa, mas dumidilim ang paligid. Anong gagawin natin? Sigaw ni Minda habang napapaatras. Buwagin natin yung estatwa, sagot ni Rico habang mahigpit ang hawak sa itak. Ngunit bago pa sila makalapit mula sa paanan ng estatwa, unti-unting sumulpot ang isang nilalang na lubhang nakakatakot. Isang babae na payat, mahaba ang buhok at ang balat ay parang papel na punit-punit. Sa bawat hakbang niya, nagsasalimbayan ng hangin, mabaho at mabigat. Ako si Aling Rosa, ang unang aswang ng Sitio Madilim. Pulong niya, ang tinig ay malamig na parang hangin sa punerarya. At kayo ang magiging susunod. Tila nahipnotismo sina Minda at Lando sa tingin ng nilalang. Nakatayo lang sila, nanginginig habang dahan-dahang lumalapit si Aling Rosa. Nakangisi, ipinapakita ang itim at bulok niyang mga ngipin. Huwag kayong titig sa mata niya, sigaw ni Letty habang hinila si Minda palayo. Si Rico naman ay sumugod na. Itinodo ang lakas sa pag-akyat sa balikat ng estatwa para abutin ang ulo nito. Nang makarating siya sa taas, itinaga niya ng buong lakas ang itak. Isang nakabibinging sigaw ang sumabog mula sa estatwa. Gumuho ang ilang bahagi ng bubong ng kuweba. Pumutok ang hangin, nagliparan ang mga alikabok at abo. Ngunit si Aling Rosa ay hindi natinag. Sa halip, mas lalo pa siyang tumawa. Isang halakhak na parang hinila mula sa ilalim ng lupa. Kayong mga mangmang, hindi niyo maaalis ang sumpa.
dahil kayo na ang bahagi nito. Aniya habang lumulutang ang katawan niya palapit sa kanila. Nakaramdam si Lando ng matinding kirot sa sugat niya sa braso. Nang tingnan niya, nakita niya na ang balat niya roon ay nag-iitim. Bumubulwak ng malapot na dugo na kulay itim. Hindi ako, umiiyak niyang bulalas. Hinawakan siya ni Letty. Labanan! Mo yan, Lando! Hindi ka nila pag-aari! Napalingon si Rico mula sa taas ng estatwa. Pasakin natin ang altar! Sigaw niya habang tinuturo ang isang lumang lamesa sa tabi ng estatwa na puno ng mga pulang kandila at mga piraso ng buto. Dali-daling sumugod si Minda. Kinuha ang isang malaking bato at hinampas ang altar. Sa unang hampas, umalo ng hangin. Sa ikalawa, nagbitak ang lupa. At sa ikatlong hampas, isang malalim na ungol ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Nagkalamat ang estatwa at si Aling Rosa ay nagsimulang umiyak sa galit. Mga lapastangan, hindi nyo alam ang pinakawalan ninyo. Sigaw niya habang ang katawan niya ay unti-unting natutunaw. Hinahatak pabalik sa lupa ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kuweba ay nagsimulang gumuho. Tumakbo sila, Letty, Rico, Minda, at pilit nilang hinihila si Lando na halos hindi na makalakad dahil sa sakit. Bilisan natin! Malulubog tayo dito! Sigaw ni Rico. Habang tumatakbo sila sa madilim na lagusan, naririnig nila sa likuran ang sigaw ni Aling Rosa. Bumabalot sa buong kuweba, nagiiwan ng malamig na hangin parang yumayakap sa kaluluwa nila. Pagkaraan ng ilang minutong habulan, nakalabas sila sa masukal na gubat, hingal na hingal at sugatan. Akala nila ligtas na sila, ngunit nang lingunin nila ang sityo madilim, hindi na ito ang baryong nakasanayan nila. Wala nang mga bahay, wala nang kapilya. Isang malawak na lupang itim na lamang ang natira. Parang isang sementeryo ng kaluluwa. At sa gitna ng lupang iyon, nakatayo ang isang bagong puno ng balete. Mas matangkad, mas madilim, at sa mga sanga nito may nakasabit na mga aninong parang katawan ng tao. Napatigil sina Letty, Rico, Minda at Lando sa harap ng nakakatakot na tanawin. Ang bagong tayong puno ng balete ay naglalabas ng malamig na usok na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa bawat paghihip ng hangin, naririnig nila ang mahihinang ungol ng mga nawawalang kaluluwa. Anong klaseng sumpa to? Pulong ni Lando habang pinipigilan ang sarili na mapaluhod sa sakit. May mga nakasabit sa sanga. Sambit ni Minda, nanginginig ang boses. Mga tao ba yan? Lumapit si Rico ng kaunti para silipin. Sa dilim, lumitaw ang anyo ng mga nakasabit. Oo, mga tao nga, ngunit ang mga mukha nila ay hindi na maaninag. Parang hinigop ang mga pagkatao nila, iniwan na lang ang balat at buto. Nakita ko na to sa mga kwento ng matatanda, sabi ni Letty habang dahan-dahang naglalakad paikot sa puno. Kapag ang isang balete ay nagsilbing pugad ng mga tunay na aswang, doon ikinukulong ang kaluluwa ng mga nabiktima. Napakapit si Minda sa braso ni Letty. Hindi pa ba tayo ligtas? Bago pa sila makasagot, isang mahabang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pinakataas ng puno. Lumingon sila at nakita nila ang isang nilalang na nakasabit din. Hindi tao, hindi hayop. Mahaba ang mga kuko, mapurol ang mga ngipin, at ang katawan ay puro pilat. Tumalon pababa ang nilalang,
bumagsak sa lupa ng malakas at bumalot sa kanila ang amoy ng dugo at bulok na laman. Ako si Dugo, wika ng nilalang sa paos at mababang boses. Ako ang tagapangalaga ng bagong lahi. Nanginginig si Rico pero humakbang. Siya palapit, hindi kami parte ng lahi ninyo. Tumawa si Dugo, isang tunog na parang mga kalderong pinupukpok. Hindi pa ngayon, pero kapag nalanghap nyo ang ulap ng balete, magiging isa kayo sa amin. Biglang bumuga ang balete ng makapal na usok. Sa bawat paglanghap nila, naramdaman ni Letty ang unti-unting pagbigat ng kanyang katawan, ang pagdilim ng paningin niya, at ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Naririnig niya sa kanyang isipan ang mga boses, nag-uudyok, bumubulong, humihila. "Labanan niyo!" sigaw ni Rico habang tinatakpan ang ilong at bibig. Hinila niya si Letty habang si Minda naman ay kinarga. Si Lando na halos mawala na ng malay. Tumakbo sila palayo sa puno. Pilit nila labanan ang pagkahilo at pagkadulik. Ngunit kahit gaano sila kabilis, parang hindi sila umaalis sa lugar. Sa bawat hakbang nila, ang puno ng balete ay nasa harapan pa rin nila. Nakatayo, nakatingin sa kanila gamit ang daan-daang matang nakaukit sa katawan nito. "Nakakulong tayo rito." Bulong ni Minda, luhaan, nang biglang lumitaw mula sa likuran ng puno ang mga dating aswang na napatay na nila. Ang matandang babae, ang bata, ang lalaking may putol na braso. Lahat sila ay buhay na muli, pero mas nakakatakot na ang anyo. "Sumama na kayo sa amin," sabay-sabay nilang bulong habang dahan-dahang lumalapit. "May paraan para makatakas," sabi ni Letty habang pilit kinakalmante ang sarili. "Kailangan nating hanapin ang pinakapuso ng puno. Yung tunay na ugat. Pero paano?" tanong ni Rico habang hinahanda ang itak. "Ang tunay na ugat ng puno ay hindi sa ibabaw. Nasa ilalim ng lupa," sagot ni Letty. Titig na titig sa lupaing itim sa paligid nila. Nagkatinginan silang lahat. At sabay-sabay silang lumundag, hinukay ang lupa gamit ang kamay, itak, kahit mga bato, anumang mahawakan nila, para maabot ang ilalim. Sa bawat hakbang ng hukay nila, lalong lumalakas ang pag-ungol ng mga nilalang. Lalong lumalapit ang mga aswang, lalong bumibigat ang hangin hanggang sa ilalim ng madilim at basang lupa. Natagpuan nila ang isang kahoy na parang ugat ng balete. Ngunit ito ay kulay dugo at kumikibot-kibot na parang may sariling buhay. "Putulin mo!" sigaw ni Mindakay. Rico, walang pag-aatubili. Hinataw ni Rico ng buong lakas ang itak niya sa ugat. Paghiwa niya, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nayanig ang buong paligid. Sumabog ang usok mula sa puno. Isang nakabibinging sigaw ng libu-libong kaluluwa ang kumawala mula sa ilalim ng lupa at unti-unti lumiliwanag ang paligid. Ngunit sa liwanag na iyon, may isang nilalang na nakatayo pa rin, hindi natitinag, nakatitig sa kanila mula sa lilim ng puno. Habang lumiliwanag ang paligid, napansin ni Letty na hindi ito liwanag ng araw. Isa itong maputlang, sinag na nagmumula sa isang bagay na unti-unting lumilitaw mula sa ilalim ng puno ng balete. Isang lumang kabaong na yari sa itim na kahoy, punong-puno ng bakas ng kuko at sugat, na para bang pilit itong binuksan mula sa loob. "Anong meron diyan?" tanong ni Lando na ngayon ay hirap ng huminga habang patuloy na lumalalim ang itim na kulay ng balat niya.
May laman yan. Yan ang sentro ng lahat ng ito, sagot ni Letty habang dahan-dahang lumalapit sa kabaong. Ang nilalang na nakatayo pa rin sa ilalim ng lilim ng puno ay hindi kumikibo. Ito'y matangkad, payat, ang mukha'y natatakpan ng belo ng buhok, at ang mga kamay ay mahaba, tila gawa sa tuyong ugat ng kahoy. Nasa tabi niya ang isang sanggol, o kung anuman ang nilalang na iyon, nakabalot sa dugo at itim na tela, umiiyak sa isang tunog na hindi pangkaraniwan. Tayong lahat ang dahilan kung bakit nandito sila. Bulong ng nilalang. Kami? Gulat na sabi ni Rico. Anong ibig mong sabihin? Kayong lahat, mga apo ng mga unang nagtaboy sa mga aswang, mga inapon ng mga taong sinunog ang buhay ng isang lahi para lang itago ang takot nila. Napalingon si Letty. Anong ibig mong sabihin? Itinakwil namin kayo. Ako si Isadora, patuloy ng nilalang. Ako ang ina ng mga inulila ng mga ninuno niyo. Kami hindi ipinanganak na halimaw. Kayo ang lumikha sa amin. Lumapit si Isadora sa kabaong at hinaplos ito. Dito nakalibing ang una, ang babaeng sinunog habang buhay, ang buntis na tinawanan at ipinako sa pinto ng simbahan. Ang babaeng, ang dugo'y hinalo sa alak ng fiesta ninyo. Siya ang ina ng galit. Siya ang unang aswang. At gusto niyong ipaghiganti siya? Sigaw ni Minda, nanginginig pero buo ang loob. Hindi lang paghihiganti. Gusto naming maalala. Gusto naming maramdaman. Gusto naming kumain. At biglang bumukas ang kabaong. Isang katawan na halos butot balat, puno ng alupihan na tuod, ang bumangon mula sa loob. Ang buhok nito ay mahaba't puti at sa bawat pagbukas ng bibig niya ay umaagos ang itim na dugo. Ang mata niya'y puro puti, walang itim. Ngunit ito'y buhay. Ana. Anak ko, ungol ng nilalang habang tinuturo si Letty. Hindi mo ako ina, sagot ni Letty habang napapaatras. Ang dugo mo, ang dugo ng mga nagpako sa akin, ay dumadaloy sa iyo. Ikaw ang huli, at kapag ikaw ay naging atin, mabubuo na ang lahi. Sabay, ngiti ng nilalang habang binubuka ang bibig at unti-unting gumagapang sa kanyang katawan ang libu-libong insekto. Sumigaw si Rico at humarang kay Letty, hawak ang itak. Hindi ka makakalapit sa kanya, ngunit hindi man lang gumalaw ang nilalang. Sa halip, inutusan niya ang sanggol sa tabi ni Isadora. Tumayo ito. Oh, ang sanggol ay tumayo. At habang naglalakad palapit, ang katawan nito'y unti-unting lumalaki. Lumalapad, tumitigas. Pagdating nito sa harap ni Rico, isa na itong ganap na batang lalaki. Walang mata, ngunit puno ng ngipin ang mukha. Letty, tumakbo! Sigaw ni Rico. Habang hinarap ang bata, hinablot ni Minda si Letty at pilit siyang pinatakbo palayo. Pero bago pa sila makalayo, naramdaman ni Letty ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang binti mula sa lupa. Huwag kang aalis. Parte ka nito, bulong ng tinig sa kanyang tenga. At hinila siya pababa, papasok sa mismong lupa ng balite. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa bibig ni Letty habang unti-unti siyang nahihila pababa sa lupa. Walang ibang naririnig kundi ang kaluskos ng mga ugat at ang tunog ng kanyang sariling takot. Ngunit bago pa siya tuluyang makulong sa ilalim ng balete, isang matinding liwanag ang biglang sumabog mula sa ithak na hawak ni Rico. Letty,
Sigaw ni Rico habang itinatapon ang itak patungo sa lupa, kasabay ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya na nagpagulo sa hangin. Ang lupa ay nag-umapaw. Ang mga ugat ay nagalaw at naputol. At si Letty ay muling nakabangon mula sa lupa, pilit gumigising mula sa malalim na pagkahulog. Ha! Ha! Hingal na hingal si Letty habang umaatras papalayo kay Isadora at sa mga nilalang na lumilitaw mula sa ilalim ng balete. Nakita nila si Lando, Minda at Rico na mabilis na umakyat sa isang mataas na bahagi ng kagubatan. Ang mga aswang ay patuloy na sumusunod, ngunit hindi nila magawang makahabol. "Rico, paano pa tayo makakalabas dito?" tanong ni Minda habang hinahabol sila ng mga mata ng mga nilalang. Ako, hindi ko alam, sagot ni Rico. Nanginginig, ngunit hindi huminto. Kailangan lang natin magtulungan. Ngunit sa bawat hakbang nila, naramdaman nila ang paghihirap na dumarating. Tila ang bawat hakbang ay mas mabigat. Ang mga mata ng mga nilalang ay patuloy na sumasunod sa kanila. Nang lumingon si Letty, nakita niyang si Isadora ay patuloy na nakatayo sa pinakagitna ng balete, hindi umaalis at nagmamasid. At para sa huling pagkakataon, sambit ni Isadora, ang kanyang boses ay humahapil sa lahat ng kanilang mga kaluluwa. "Huwag ninyong kalimutan, ang kasaysayan ay laging nagbabalik. Hindi namin kayo lilisanin." Matapos nito, ang balete ay sumabog. Hindi na nila nakita pa si Isadora at ang lahat ng mga aswang ay unti-unting naglaho. Ang paligid ay naging tahimik na parang isang madilim na gabi na walang katapusan. Ang kanilang pagtakbo ay tila nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ngunit ang mga sugat sa kanilang katawan ay masakit at ang kanilang mga kaluluwa ay napagod na. Pagkaraan ng ilang araw ng paghahanap, natagpuan nila ang sarili sa isang maliit na baryo. Walang isang tanda ng sityo madilim. Ang mga bahay ay naiwan sa isang estado ng kaginhawaan. Ngunit ang mga alaala ng kanilang pakikipaglaban ay patuloy na bumangon sa kanilang isipan. Ang takot ay hindi basta-basta nawawala at nag-alala sila na baka isang araw ang kwento ng mga aswang ay muling magbalik. Kung babalik man sila at kung ang takot ay muling maghari, tanging tayo na lang ang magsisilbing saksi na kaya natin silang labanan, sabi ni Letty. Naglalakad patungo sa likod ng baryo kung saan naroroon ang isang bagong puno. Pero kailangan natin magtulungan. Sumang-ayon si Rico, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi natin hahayaang mangyari ito muli. Sa huli, nagpatuloy sila sa kanilang buhay. Ang kanilang mga sugat ay nagsimulang maghilom, ngunit ang takot at ang kwento ng sityo madilim ay hindi nila malilimutan. Sa mga sumunod na taon, sila ay naging mga tagapagtanggol, handang protektahan ang kanilang mga kababayan mula sa mga aswang na magbabalik. At habang ang balete sa gitna ng kagubatan ay tahimik, alam nilang hindi ito ang huling laban sa mga nilalang na nagmumulto sa dilim ng kasaysayan. Mga ka-amazing, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa bawat kabanata ng ating kwentong puno ng katatakutan. Sana ay nagbigay saya, takot at kilig ang bawat eksena na ating tinahak. Huwag kalimutan, palagi tayong magkasama sa mga kwentong hatid
ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Salamat muli sa inyong lahat at asahan ang mas marami pang kwento na magpapalakas ng inyong tibay at magdadala ng bagong kagalakan at kilig hanggang sa muli ka amazing. Salamat at mag-iingat!